This is my first time guys na mag-return ng gadget kasi ever since magaganda talaga yung mga nabibili ko from abroad. And now, I can finally reveal kung paano ba yung naging process ko sa pag-return and na-refund nitong iPhone 12. Sa previous video ko, I bought iPhone 12 mini worth 11,300. Then suddenly gusto kong i-return itong iPhone 12 na to. I have reasons guys. You can check my YouTube channel para malaman nyo kung ano yung mga naging reasons ko kung bakit ko ni-return itong iPhone. First thing kong ginawa is nakipag-usap muna ako sa Amazon seller. Nakipag-coordinate ako about my concern. And sobrang nakakabilib kasi hindi ko in-expect na sobrang bilis nilang mag-response. As in, mas bilis pa siyang mag-response kaysa sa jowa mo. Kasi in fairness, ang bilis nilang mag-approve ng return ha. After that, kinontak ko si shipping cart about sa naging decision ko na i-return yung iPhone 12 mini. Since nasa Philippines na nga daw to, hindi na nila mababalik sa warehouse nila. They suggest na i-manual ship ko na lang siya. So, ayun, yung first challenge natin. Inisip ko agad si LBC since dun ko siya na-receive. And sabi din ni shipping cart, aabonohan ko muna and sa kanila re-reimburse yung nabayad ko. Kaya nila to aabonohan kasi nag-purchase ako ng shipping cart protect. Kaya sobrang importante talaga na mag-purchase kayo ng shipping cart protect para just in case yung mga gadgets na hindi natin ine-expect, mare-reimburse yung mga nagastos nyo sa return process. Ito yung naging time frame ko sa pag-return ng iPhone 12 mini. Nag-start ako mag-process ng April 6 and natapos siya ng April 22. Though hindi pa nare-revert back yung amount ng iPhone ay mare-refund na within 2 to 5 banking days. Gagawa ko ng separate video para sa more detailed na na-experience ko sa pag-return. Ayun lang muna for now guys. See you on my next video. Bye!